hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa ating mga live streaming channels sa YouTube at Facebook, at sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Unahin muna ho natin ang ating for today's talk. Pinag-uusapan pa rin ngayon ang kasunduan ng GMA Network at ABS-CBN para ipalabas ang It's Showtime dito sa GMA starting April 6. Kahapon nakausap natin si Vong dito ng live at sabi niya pinag-uusapan na ngayon ang posibleng pagpasok ng Kapuso Stars sa It's Showtime. Actually, it was my question and he was open to the possibilities. Tapos, pwedeng bilang guest o bilang regular host. Samantala, nagbahagi rin sa amin sina Vice at Ann kung ano ang ating aabangan sa unang araw ng It's Showtime dito sa GMA sa April 6. Naitay Kapuso, panuurin ho natin ito. Birthday ko kasi March 31. So, tinatanong ako, before Holy Week, before your birthday or after? Sabi ko, after na lang para makapagpahinga ako, para mas fresh tayo. Pahinga muna tayo, tapos pagbalik natin, April 6, birthday episode ko. Na hindi naman namin alam na may mangyayaring ganitong malaki. So, April 6 is gonna be a double celebration. Of course, we have to come up with branded segments. Pero ang pinakamalala talaga doon, nakalimutan ko sabihin doon sa speech kanina na, yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun, sa GMA mangyayari. Tulad nga ng sinabi ni Vice kanina, 110 at 220 magsasama na. Talagang pasabog po ito sa April 6. Sobra talaga kaming excited because you know, when we moved to GTV, it was really a small introduction. And now, this is a full-blown celebration of a collaboration para sa ating mga madlang kapuso. At sobra kaming excited to introduce ourselves yet again sa mga kapuso on April 6th. Sa GMA, maraming salamat at sa lahat ng mga kapuso. Sana po ay mabigyan namin kayo ng saya din na dinideserve ninyo at sana maging karagdagan kami sa mga magiging paborito niyong programa ng GMA. Maraming salamat, Vice at Ann. Welcome to GMA. Samantala, naging emosyonal din si Ogie Alcacid at Kiril sa kanilang muling pagbabalik sa GMA. At sabi ni Ogie, wish niya na sana magkaroon ng reunion ang SOP sa It's Showtime. Panuurin ho natin ito. Naluluha ako. Because of joy, you know. Dito ako nanggaling noon, di ba? Tapos ngayon nakabalik na kami dito. Ako pala. It's an emotional journey. Sino pa makapagsasabi dito? Only God. Maganda magsama-sama kami for a great production number. We can relive the old SOP days. That would be nice. Maybe andyan sina Jolina, sina Jano, Regine, Jaya. Maybe gawin ko yun sa birthday ko. For me, personally, it's almost like a homecoming also because I was welcomed back by the Kapuso bosses and I felt talagang very, very special and very, very welcome. Okay, at Ogie, maraming salamat. Si Ogie, hindi man lamang na-mention na pwede ho kami magdueto. Kaya nag-aantay lamang ho kanina. Again, congratulations po sa It's Showtime and welcome to GMA. Ngayong hapon ay excited tayo dahil ang ating mga bisita ay dalawa sa pinaka-sexy na aktor dito sa GMA 7 and they're also hindi ko pa ho sila ipinapakilala pero sila po ang ating mga bisita, two of the sexiest actors sa GMA 7. Aaron, thank you. Aaron Villena. Thank you for having me. Luke, maraming salamat. Please, talagang lumaban na rin sa galing. Thank you. Maraming salamat for being here. Maraming salamat. Maraming mga nagwagwapuhang, maraming mga sexy sa Sparkle. Sa GMA 7, ano ang inyong separator, ika nga? Ano ang inyong equity? What makes you different? Bakit kayo dapat mapansin?
Ikaw, Aaron. Ako feeling ko, Tito Boy. Hindi tayo kumusta. Kumusta muna. Tayo hindi nakita. Oo, Tito Boy. Namiss kita. Thank you for having me. For having Totoo. us. Ikaw din, Luke. Same. Ang Namiss kita. tagal natin hindi nakita-kita. But, yun ang magkakaibigan. Di ba? Pag nakita-kita, parang kahapon lamang. Okay, anyway, you're saying? Siguro, Tito Boy, sa tagal ko na sa industry, and I think, kumbaga, hindi naman edge, kumbaga, kasi ako ngayon, kasi tagal ko na din hindi nakapag-workout, and ang dami nagsasabi na parang, oh, tumaba na si Aaron, ganyan. But, you know, parang feeling ko, may kanya-kanya kasi tayong, may kanya-kanya tayong ability, may kanya-kanya tayong edge to one another. So, feeling ko naman, I'm kind of unique. Kumbaga, parang yun yung siguro difference ko. Unique ako dahil, kumbaga, kasi yung tingin ng tao, oh, si Aaron, puro pa sexy lang naman yan eh. Puro ganyan lang. But, you know, I can do more, I can give more. You can give more. More. Ipupush ko lang ng konti ha. Katulad ng... Nang ano, Tito Na, Boy? halimbawa, pag-arte ba? Yes. Katulad ng ano? Yes, Alam mo, in terms of, hindi ko malilimutan, nakita kita nung sumasali ka pa sa contest. Yes, Tito Diba? Boy. That was a long time ago. But I like that. Hindi lang ako sexy, pero ano pa? Yun, siguro nga, Tito Boy, kumbaga, I want to pursue my acting career. I want to be an actor. Sabi ko nga, nung nakuha ko ng Sparkle, I'm really thankful, of course, to the bosses, kay Miss Joy, kay Miss Annette, for giving me the opportunity na makasama sa roster ng Sparkle. Kasi kumbaga, sabi ko sa kanila, sabi ko kay Daryl, to my manager, na gusto kong maging actor. I want to be a character actor. Hindi yung tingin lang nila, oh, hubad-hubad lang naman yung si Aaron. Ang feeling mo, hindi mo pa na ibibigay ang lahat ng meron ka in the context of being an actor. Yes. Luke, ikaw. I think, Tito Boy, yung overall composition ko as a person. I think that's my edge. Yung And describe that overall composition of Luke as a person. Yung pinagdaanan ko sa buhay from the time na nagdi-dream pa ako to be a better person, like physically and yung buong pagkatao, to improve myself. I think yung masasabi ko na edge ko kasi it's my personal journey na hindi katulad nung sa iba, I think. Na meron akong unique na pinagdaanan na I can tell to people as well and to inspire them in a way na ito ako. At saka mga gagamit mo bilang artista. Yes, po. I like that whole concept kasi ang brand equity ko, ang kwento ko, I own my story. Yes, Nobody knows my story better than I am. Totoo. At anytime na pwede kong gamitin sa pagkukwento, halimbawa kung tungkol sino ka, magagamit mo bilang aktor, ang kwento mo o hindi mo gagamitin, but that story belongs to no one but you. And no one knows that story better than you. Yes. Di ba? Yun ang maganda. But what is the bad and the good about being sexy? Mabilisan lang. Ano ang hindi maganda? Ano ang maganda about being, being perceived? Hindi naman ang perceived. Sexy naman talaga kayo. I think, Tito Boy, susundutan ko yung sinabi ni Aaron kanina na minsan na stereotype ka na katawan ka lang, na walang laman yung utak mo. Parang Yeah. That can hurt, ha? Yes. So, I think that's the bad side ng pagiging sexy na minsan akala ng mga tao, yun lang yung kaya mong gawin. But, on the contrary, pag nagde-develop ka ng katawan mo, you're smart enough to develop that body Yeah. So, alam mo yun, kahit na may ganun kang naririnig, part of it is, nasasabi mo pa rin na hindi. I was able to build this kind of physique kasi I think I'm smart enough. Kasi hindi lahat nakakapag-build ng ganung klaseng physique. Ako naman, I like that idea kasi hindi lang yan doon sa sexy, ha? On the macro discussion, yung parang mas malaking discussion, showbiz, pag sinabi kang artista, artista ka lang eh. Ako nagre-react ako doon kasi napakahirap ng buhay ng isang artista. Totoo, Tito Boy. Di ba? Na parang, artista ka lang, dali-dali naman ang trabaho mo. Iyak-iyak lang, tawa-tawa ka lang, papogi ka lang, di ba? When in fact, it's a job. It's a decent job. And it's not easy. Totoo. Di ba? Ikaw, Aaron, pagdating doon sa discussion kung ano ang bad and good about being sexy. Well, actually, halos same lang nung kay Luke. Kasi ang inaano nila, pag kunyari, ako naghubad, sunod-sunod yung hubad, si Aaron, puro ganyan lang yan, hubad lang naman yan eh. But, tama si Luke. At kumbaga, yung katawan na yun, kumbaga parang inano ko din eh, minold ko din yung sarili ko to be confident, of course. And, syempre, kumbaga, may mga bagay na, yung mga bashers, nandyan lang talaga yan eh. And, at the end of the day, kumbaga, alam mo sa sarili mo na, hindi to basta katawan lang. Hindi to basta para lang mag-i-fantasize nyo or what. Kumbaga, ito yung gusto ko. And syempre, at the end of the day, tumatanda ka na. Gusto mo kahit paano ma-build yung confidence mo sa sarili mo. And again, I say, I have a story. I mean, beneath the body, I have a soul. I have a story. I have pain. I have joy, di ba? Pero nakita ko yung latest pictorial mo.
ganun kayo kakomportable talaga sa katawan mo? No, I saw that pictorial, ha? Hindi, yung last. Ano yun? That That was my birthday shoot po. No, Thanks to Alex Posilero. Thank pero you, nung by the way. nakatayo ka, Ano ba, halika, Tito? alam nito, kaibigan ko to, matagal. Nung nakatayo ka, tapos dito kita naka-robe ka lang. Yeah. Tapos nakikipagkwento ka, parang wala lang. Parang wala lang Tito Boy, pero talagang tinatingin ako sa may baba, sinisecure ko kasi baka may dumungaw. Okay. Kasi talagang tinanggal ko yung suot ko, pero syempre kailangan secure yung side na to. I Ang noticed pinapakita that. ko lang I po noticed is that. yung the tattoo. The tattoo, oo. Tapos na-notice ko rin, kasi nilalagyan ka ng, was that Ng oil? oil, yes Oo. po, opo. Hindi kayo as models, don't you guys feel commercialized? Don't you feel, for lack of a better word, commodified? Yung parang nagiging commodity ka, pag ganyan? Hindi naman. Hindi naman po, Tito Boy. Actually, dinadaan ko lang sa tawa. Kumbaga, sige, go, more. Lagyan mo pa. At saka kilala mo ang mga tao Kilala ito, ko. no? Comfortable po ako, Tito Boy. That's Importante yun. important Kasi talaga. nung nilalagyan ka ng oil, hindi ka naman nailang, hindi ka namang, di ba? Mas sumasayaw pa ako. Correct, tumatawa pa masaya. ako. Para mas magaan lang. Right. As long as nararamdaman mo naman, Tito Boy, na hindi ka na-exploit or what, you don't need to... When do you know that you're being exploited? Siguro pag, kunyari, obvious na sinasadya na may... Okay. You would know. Na-experience ko yun, Tito Boy, pero ayoko na ipangalanan during parang a movie, pero okay na po yun. Hindi, without having to name names. Nasabi mo na rin lang. Sa isang pelikula, anong nangyari? Parang sa, ano po, Tito Boy, yung plaster. Kailangan ko mag-plaster. Okay, And tabi-tabi then, po, mga nanay, ang ayan. mga bata, ang aming pinag-uusapan ay maselan. Okay. Kailangan ko mag-plaster. Kailangan yan minsan sa mga pelikula may plaster. And then what happened? Tapos parang cameo role lang ako doon sa movie na yon. Tapos, hinanap ako, and then, pagpasok niya, sabi niya, bakit sila naglalagay yan? Ako na maglalagay niyan. And then sabi ko, sige po. Tapos, feel mo na parang may something, pero hindi ako umangal. I was too young, and syempre, kumbaga, sa industry natin, baka sabihin ng arte naman. Pero looking back, ang feeling mo na abuso ka. That time. Okay, alright. I get that. Kasi, ang leksyon naman doon, pag pinagdadaanan to ng mga batang artista, say no. And say it, di ba? Sabihin mo, sandali po, di ba? And that's the right way to do it. Tama. Pero tama yung pananaw na, pag magreklamo kaya ako, sabihin kayo nilang umaarte lang ako. Luke, ito diretsahan. Pag-usapan natin yung that controversy that you went through. In the shortest way you can, ano ang nangyari? Yun, meron nag-claim na nakadate daw niya ako and parang na-meet niya ako sa isang bar sa BGC and then parang blind item type siya na nagbigay lang siya ng hint and clues and then people picked up na ako because of the image na pinost niya. So parang claim ng mga tao o in-assume ng mga tao na ako yun. So, yun, umiikot siya sa social media and yun. Doon sa mga comments kasi pinapangalanan ka. Yes, kasi name-drop po kamukha ako. ka noong pinost na photo nung taong yun. Actually, Tama? hindi ka mukha kasi parang Hindi ka mukha, backshot medyo may eh. pa-forma. Haircut actually yung basihan Ayun, nila. okay, Yeah. haircut. Na parang si Luke Conde ito. Yes, okay, yes. anyway. And then, ang kwento pa noon, may sumunod pa, di ba? Yes, parang nanganak siya ng mga blind item na actually in-include pa yung experience ko with hashtags, yung mga Right, ganun pa, na okay. parang sabi ko, parang nakakatawa kasi hindi ko alam kung sobrang pagpa-fantasize o papunta na siya sa delusion na parang nagki-create na kasi sila ng story na parang hindi ko alam kung ma-appreciate mo pa yun o matatawa ka na o maawa ka for them. Ano ang reaksyon? I mean, reaksyon mo, no? Nagalit ka ba? Na nagtampo ka ba? Ano ba yan? Were you confused? How were you reacting? At paano mo hinarap yun? Actually, nalaman ko yun dahil sa isang friend, parang sinadya lang sa akin kung aware ako. Tapos nung nalaman ko, unang reaction ko is natawa po ako kasi parang nasobrahan po kasi talaga ako dun sa kwento niya na parang ang galing niyang scriptwriter. And then after that, parang yun nga, medyo may konti lang na concern about people around me na parang concern ko paano kasi may social media yung mama ko, may social media ate ko. Right, oo. So parang partly, I'm praying na hindi makarating sa kanila yung mga ganong klaseng It's always about family, no? Yes, okay yes, lang ako, yes, wag yes. lang pamilya Totoo ko. yun, totoo yun. Totoo yan. Yeah. Pero hinarap mo yun at I deal with it na parang sarcastic na parang... Na, I know, but you had that photo, ikaw din, na parang, di ba? Yes, Pinakita yes, mo yes, na yes, ito yes. lang, yung buhok, hindi, Yeah. without having to without having to be defensive about it. True, Sinabi mo, true, hindi yes, ako nito. Kasi yung pangalawa, naalala ko na nagsabing nakadate ka na naman, hindi mo na pinatulan. Yes po. Kasi nakakapagod naman siguro kung lahat na lang papatulan. Lahat i-deal mo. But very good. I mean, I was talking to a common friend natin, pangalanan natin, si Makoy, Yes, yes, and I was saying what Luke did, I think was right. Oo, di ba? Pero nasasanay ba kayo sa mga ganito? Sanay na. Sanay ka na, no? Sanay Let's na. do fast talk. Tingnan natin kung gaano ka kasanay. Ako, fast Pero,
Aaron, ang gagawin natin, kasi mahusay ka mag-post eh. Di ba? Pictorial eh. Bonito J, nasaan si Bonito J? Pictorial natin. Ito si Bonito J, ang aming in-house photographer. Habang nagmomodelo kayo, mga post-post na gano'n, nagpa-fast talk tayo. Okay? 3, 2, 1. Let's start. Matigas, malambot. Matigas. Malaman, malinamnam. Yung pose. Malimnam na. Tahimik, maingay. Maingay. Harap, likod. Harap. Araw-araw, oras-oras. Oras-oras. Kakay, okoy. Kokoy. Pag nag-shower ka, ano ang una mong binabasa? Ulo. Pagkagising, ano ang una mong ginagawa? Bilangan mo. Hinahawakan ng cellphone. Oh, yun. Kamot o kalmot? Kamot. Walang kuryente, walang internet. Walang internet. Pinaka-sexing artistang babae para sa'yo. Marian Rivera. Aktor na mas pogi sa'yo. Ding Dong Dantes. Oo o hindi. Napipressure magka-girlfriend. No. Oo o hindi. Pumapatol sa bashers. Depende. Pero most of the time, no. Most cheesy na ginawa mo. Cheesy. Ano ba? Pass Tito Boy. Most daring na ginawa mo. Yung pictorial ko recently. Lights on, lights off. On, Tito Boy with spotlight. Happiness or chocolate? Happiness, Tito Boy. Best time for happiness. Every day, anytime Complete of the the day. sentence. Sexy ako dahil... Dahil I'm unique. Bonito J, maraming salamat. pala, Tito Boy. Thank you, salamat. Ang dami pala. Babalik mamaya si Bonito J dahil tuturuan tayo ng sayaw ng best time ever. Di ba? Ito ang tanong ko. Lahat ito pinagdadaanan, lahat ito, hindi naman lahat, halos napakarami ng pinagdadaanan ito. All these gossips about, rumors about sexual orientation. Sa diretsahang pananalita, maraming sinasabi na, ay, yung kanina, pinag-uusapan natin that he's gay. Na para namang masama maging gay, hindi ho. But anyway, itong mga rumors, paano nyo ito hinahandle generally? Dahil pinagdaanan mo rin ito. Yes, ito po. Di ba? At saka gusto ko malaman ang inyong pananaw pagdating sa pagmamahal. When do you know you're in love? And when do you know it's time to walk away? Because we were saying, and may I have your permission, that your last relationship wasn't very good. Goodbye. Is that okay? Yes, yes. It was, okay. Hindi masyado magandang ang goodbye. So yun, gusto ko malaman, when do you know that it's time to go? And when do you know that you are falling in love? Ang mga kasagutan po at ang Fast Talk ni Luke. Sa magbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. What are you doing? Tito Boy, abangan po nila. Teleserye siguro for April. So, looking forward na matuloy siya. Proud of you. Good luck. Thank you, Tito Boy. And you have something for Holy Week. Yes, sa mga kapuso po natin, abangan nyo po ngayong March 29, Tugon. Good Friday po yan. CBN Asia's Holy Week special, kaya special po talaga yan. At ngayon po, Fast Talk. And while we're doing Fast Talk, you're dancing. Kayo tayo? Okay, Go, Luke. di ba? One. Dancing. Okay. May music ba to? Yeah. Okay, there's music. Look. Okay. Look or touch? Look or touch? Touch. Bibilib, bebenta. Bibilin. Mestiza morena. Both. Daring, demure. Demure. Sobra-sobra, labis-labis. Labis-labis. Kanin, tinapay. Kanin. Walang tubig, walang kuryente. Walang kuryente. Kailan ka pinaka-sexy? Pagkagising. Kailan ka hindi gwapo? Pagpagod sa taping. Saan ang kiliti mo? Sa paa. Oo, hindi. Nakatanggap ng indecent proposal. Yes po. Oo, hindi. Willing mag-frontal nudity. Hindi po. Walang pera, walang jowa. Walang jowa. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Anytime of the Sexy day. ako kasi. May sense akong kausap. Paano niyo hinarap? Paano niyo hirap yung mga chismis na, ay, he's gay, etc. Kayo? Sige, ikaw muna. Sabi mo nga, panahon pa ng hashtags, meron na yun. How? Ako naman, as long as kilala ko yung sarili ko and hindi Yan ko ang kilala yung importante. mga tao na nagsasabi about it and just making up stories, that's fine. That's true. Yeah.
Aaron, ikaw? Yeah, totoo, Tito Boy. Kumbaga ako, alam mo yan, way back pa talagang ang dami ng mga kung ano-ano bumabato ng ganyan. But you know, as long as you know yourself and wala ka natatapakang tao at wala ka nasasaktan, hindi mo kailangan magpaliwanag sa iba. Pero kanina sinabi ko, Kakay o Kokoy, pinili mo Kokoy, bakit? Sawa na po ako kay Kakay. Joke lang, Kay, Bes, hello. And No, then, you're good friends now. It was a We're good joke. friends po, we're good Very friends. good. When do you know na in love kayo and when do you know it's time to walk away? Mabilisan lamang. We have 30 seconds. Siguro pag in love ka talaga, umiikot yung mundo mo sa kanya lang Okay. eh. Pag ayaw na, Pag ayaw na, parang wala, parang di mo na siya papansinin. Parang, for a reason, for no? a reason, may reason ka, parang Oo. na-fall out of love ka bigla. Okay. Luke, ikaw. Same din, na parang hindi ka mapakali pag di mo siya nakakausap or nakikita. That's loving. That's loving, yeah. When you want to walk away. Pag abusive na. Ang relationship. Yes, yes. Wala nang Toxic, respeto. yeah. Yes, yes. Diba? Best time ever, ang music, bonito. Ipakita natin. Do you know how it is? Project yan ng ating unit. Basta sama-sama, best time ever. Sige, turuan mo yung dalawa. Okay. Yan. Okay. Pa. Wow. Sige lang kayo ha. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan at puso. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Go ahead. Do one good thing a day and make this world a better place. Chris Jasler, Boyso, maraming salamat. And goodbye for now. God bless. Tuloy lang, tuloy lang. Best time ever. Basta sama-sama.